tingin ko hindi kasi sex ang nagde-define ng relationship. Okay. Ngayon, Pero kung gagawin mong kung percentage, gaano kahalaga ang sex? 60. Hindi. Otang. Majority. Hindi. Hello. Podcast Network Asia. Network Asia. Welcome sa Isa na namang session. Ulit. Welcome sa Norin Podcast. Ako nga pala si Raf. At ako nga pala si CS. Pareho kaming aspiring stand-up comics and comedian. Ang isa ay nag-perform na sa 1,800 people. Mali. Ako ba yan? Ha? Ako ba yan? Sa harap ng 1,800 people. Etong Norin Podcast, may mga pag-uusapan lang kami. Norin mo yung pag-uusapan. Never naman nawalan. Yeah. Tapos, yung first portion nito, magkukumustahan muna kami. Tapos, after nun, pwede na kayo mag-skip. Kung hindi naman kayo interesado sa buhay namin, pwede na kayo mag-skip dun sa nakahanda naming setlist. Kumusta ka, Raf? Ano bang mga pinagdaanan mo ngayong linggo sa nakaraang... Pinagdaanan ko? Last week di ako nakapag-open mic eh. Dahil nagpapahinga ako. Tsaka naghahabol din ako sa work. Ang dami kong projects lately. Dahil nga per hour basis ang bayad sa akin sa work. Kaya naghabol ako ng mga projects. Kasi yung last week medyo madugo. Medyo first time. Itong nakaraang linggo yan? Ata. Parang iba yung... Gagapang natin to. Mahaba-haba ang i-date mo. Ano nga pinag-uusapan natin? Yun, kumusta ka? Kumusta ako, pare? Masaya, pare? Ikaw na lang muna magkwento. Ikaw, kumusta? Mauna ka, tapos susundan ko. Sige. Hindi okay yung last week ko eh. Bakit? Yun nga, nung huling episode, nung episode 4, sabi ko, mag-start na ako sa work. Tapos lutong-luto utak ko first day pa lang. Yun, i-times 5 mo yun sa 5 araw sa isang linggo. Bakit? Gano'ng kalayo dun sa uling trabaho na ginagawa mo yun? Parang ko similar lang. Hindi, bago siya eh. Pati yung, pero may matututunan ka mga skills. Pero yun lang, basta ang hirap niya kasi bago. Siguro mga ilang buwan ko pa yun aaralin kung papasa sa training. Pero buti na lang, alam mo, after nun, di ba, isang linggo, ayun, Monday to Friday, training. Pero Sabado, ang ganda na nangyari. Talaga, pre. Gano'n ba ganda, pre? Sobrang saya. Kasi nanood kami ng nanood kami ng Cool Pals anniversary show. Pero yung isa nag-perform. Anong comedy high pa ba? Hanggang ngayon, oo. Kasi pag pinapanood ko, pag nire-relive ko yung moment through videos. Kaya na pabalik pa ulit-ulit kung piniplay yung ang lalakas na tawa. Ganun. Yung mga beat na medyo mahina, skip ko na. So, ayan. Sobrang saya. Siguro is an understatement. Kasi paka-big deal sa akin itong bilang baguhan, bilang aspiring stand-up comic. Yeah, syempre, biruin mo, 1,800 people. Tapos sabay-sabay na tumatawa. Hindi ko alam kung paano ikikwento na maayos ito eh. Kasalanan ito ni CS kasi. Pero, susubukan ko pa rin. Susubukan ko balikan yung feeling. Yung feeling ko doon, pagpunta ko sa Soler ay grabe, naligaw ako. Saan ba? Ano ka ba? Nakamotor? Nag-angkas ako. Angkas. Hindi ako nagmotor. Ay, ba't ikaw naligaw? Hindi ako nagdadrive. Hindi niya ako gustong ibaba dun sa tapat ng theater mismo kasi kailangan niya pong magbigay ng ID dun sa guard. Kumbaga, i-full check up pa siya ganun. Hindi ba bawal yun? Hindi naman bawal pero nakakabawa sa nila yun eh. Kung ang drop off talaga ay dun sa isang lugar tas hindi mo siya ibababa.
pwede siyang i-rate ng mababa. May Talaga? ganun ba sa angkas? Hindi ko alam. Wala Ano bang star? Anong sinasabi mo kung hindi angkas? Hindi, sa angkas. Grab. Sa Grab. Saka Food Panda. Talaga? Ay mga stars. Saan nila i-drop off sa ibang lugar? Nila i-drop off yung food mo? Hindi, pag ganun ang ginawa nila. Nasa iba nag-drop off? Ano ba? Hindi ba sabi mo? Hindi ka Yung Food Panda? Hindi, yung angkas sabi mo. Hindi sabi mo ganun din sa ano? Sa Food Panda. Hindi, star rating. May star rating. Ano yun, pag ayaw nilang pumunta dun sa bahay mo? Ganun? Minsan, Hindi, pinapalabas ka na. Ate, masikip. Ganun. Minsan Baka naman pinapalabas. kasi sa Tondo yun talaga naman. Kahit ako eh. Skinita ng tondo. Saan na nga tayo? Ano yung Ay, pinag-usapan natin? sa Soler. Oo. Ayun, papunta Binaba ka. niya ako sa ibang lugar eh. Malayo. Medyo malayo. Kung saan nagbababa ng siguro mga pasahero ng casino. So dun. Paikot-ikot ako. Pwede ka palang pumasok dun sa casino tapos maglalakad ka papunta sa theater. Pwede pala yun. Sa labas ako naglakad. May lagusan. Tapos pagdating ko sa theater, nakita ko sa Durf. Di pa pala siya pumapasok. Ayan. Tapos nagsabay na kami, umakyat. Nung nakita ko si Mamita, medyo okay, may kilala na ako. Alam, may magtuturo na sa akin kung saan ako pupunta. Tapos, sinabihan na, nakita rin si Masahiro. Masahiro. Tapos, Yan, siya na yung nagdala sa amin dun sa holding area. As a dressing room. Dressing room. Pala tawag sa aming mga performers. Pag mga professional dressing room. Tapos, pagdating ko doon, ako yung una na stand-up comic na mag-perform. So, tumambay muna ako. Ikaw una? Ano yun? Parang rehearsal. Tapos, walang tao sa dressing room. Yun yung gusto kong sabihin namin. Kasi iba yung dressing room ng Cool Pals. Iba yung pa yung dressing room ng openers. Sketch. Tapos, iba yung yung sa stand-up comic. Yung mga ganun. So, ayun. Tapos nanood lang ako na nag-ano sila. Nag-rehearsal din sila dun sa sa bagay. Ano yung first ba yun? First na rehearsal, yun. Hindi. Hindi nila first yun for sure. Hindi, ibig sabihin, yung ganong full set. Hindi sila full set sa ano sila yung, alam mo yung kwarto na may malaking salamin. Ganun lang? Parang may studio. Parang sa dance studio. Tapos, feeling ko wala yung boses. Trinay. Then nila dun nasa baba kasama ng mga props. So, yun. Tapos tamang hintay na lang, kabado. Pero, nag-rehearse naman ako sa bahay. Ang kinakatakot ko lang yung mag-stumble ako. Pero, yung magkamali ako ng sabi ng punchline. Pero, ano naman, it went well. Ang ganda. Galing ano? Putang, kahit ako kanina pagising ko, pinanood ko ulit. Sabi ko, nangyari ba talaga to? Tayo parang surreal. Surreal. Sa Tagalog yan. Surreal. Yung pakiramdam na, ako talaga yun. Sabi ko, ako talaga yun. Pag pinapanood ko yung video, ako talaga to. May mga ganun pag Tapos nangyari talaga to. Tapos, nung nandun ako pare, yung pakiramdam, tayo na nararamdaman mo yung energy. Not in a, ano ba yun? Parang nag-wave siya. Oo. Yung may wave may talaga. energy na nararamdaman ka. Hindi yung vibes yung sinasabi. Totoong force. Talaga. May force. Lalo na yung mga may mga biggest laugh ako. Talagang ramdam mo na parang may mass yung ano. Oo, pare. Astig talaga yung pakiramdam. Tapos tawag doon. Na ramdam mo yung mga tawa, tapos ramdam mo yung talagang tawa na may palakpak na putang inahin yun. Iba pa Iisip ko ng punchline. Yung mga ganung pagkakataon na iisip mo, putang ina akong pinakakatawan tao sa buong mundo. Yung mga ganung feeling. Kasi yung high count adrenaline pag nandun. Tapos nung pinapanood ko yung video, talagang meron akong iba pa rin yung kaba mo. Meron akong 10 seconds na 5 tawa ata. Sabi ko parang astig nito. And feeling ko exaggeration yun. Pero ganito dire-diretso Pero yun, yung 10 seconds na tawa, ano na yun? Ang sobrang big deal na yun. Astig no? Sarap sa pakiramdam. Tapos congrats. Happy birthday sa Cool Pals. 4 years old na. Happy anniversary. 4 years old. Pwede nang
pumasok sa school. Para? 4 years old eh. Papasok mo sa Hindi ko na kindergarten. gets it. Hindi, ano na sila sa 4 years na yun. Sila na yung master talaga eh. Sila magtuturo. Anyway, may gusto ko pa bang share for our today's session? Aha. Ay, ang ganda nga pala nung after party nun. Malakas lang yung sound sa loob. Pero okay naman, daming mga... Pero kung di nila ginawa yun, hindi natin maririnig kumanta si Roger. Si Sir Roger. Kumbaga, sana pagdating na nun, dapat tamang chill na lang sila. Hindi yung... Puta, Okay. Hindi magkaranigan sa Nakakailang minutes na 12. 12 pa lang yun. Parang 20 minutes. Ayan. May gusto ko bang i-share? Or gusto mo tayo? Pero congrats kay Raf. Nag-fist bump kami ulit. Ayan. Ano bang mga gusto nating pag-usapan ngayon? Meron kaming letter sender. Sa ngayon, lilo pala muna kami sa mga current events. Oo. Kasi wala kaming... Kasi napaka-uneventful nung nangyari last week. Tapos, tama. din na hindi kami enthusiastic doon sa pinag-uusapan na. Puta, pa-agent ang puta na. Transformo ng puta. Alatang may podcast na lang eh. So, big gusto namin lagyan ng konting purpose nung rin podcast. Gusto lang ng cloud. So, gagawin namin, susubukan namin makisawsaw sa buhay ng ibang tao. Bibigyan, i-judge namin kayo sa mga letter nyo na pinadala nyo via Reddit. Yeah. At syempre, tulad nga ng title, walang kwentang payo. Walang kwentang source. Walang kwentang Sino source. ba sa ating dalawa? Walang kwentang source ng payo. Yun ba? Sorry. Yan pa. Walang kwentang source ng payo. Kung gusto niyong sundin. Ano feeling ko? Pag kunyari sumikat tong podcast natin, papagawa tayong merch. Ha? Magpapagawa tayong merch. Kunyari, may mga bibili ng merch natin. Tapos yung isang merch natin, bebenta tayo ng umbrella. Tapos? Walang kwentang payo. Walang kwentang payo. Wow. Linya. Meron na sila nun? Wala. Ito lang. Pwedeng yan. Walang kwenta. Hindi, napaka sa atin yun kasi yun yung pangalan ng show natin. Diba? Ay, segment sa show natin. Walang kwentang source ng payong. Isn't it? Game na. Kung may nakahanda ka dyan, ikaw na mag-host. Tapos, sige. Babasahin mo yung letter. Tapos, na mula sa Reddit. lang ako mag-interfere. Oo. Sige, bahala ka nang barahin mo na lang. Ano yung tag? Ikat mo na lang ako. Sabihin ko, Weh. Tuloy mo na yung kwento mo, pre. Sige. Ito na. Ang letter sender natin ay si Melandertist. Melandertist. Kumusta ka naman, Melandertist? Sana okay ka lang. Okay lang. Sumagot. Oh, yeah. Ba't naging hentai yun? Ito. Ay, lalaki pala siya. Ito na, basahin ko na yung letter natin from Melandertist. Babae siya, babae. Malandi. 30 ang kanto. Dertist. Kung May. Song ka dyan, B. Ay, ano ba? Magulo. Ulit. Lalaki pala siya. May 32. Ba't ganun? May 32. Male, GF. So, lalaki yung nagsulat. Hindi pa, ma-figure out mo habang nagbabasa. Pag ginamit niya ng pronouns, it, ganun. We. Trans siya. So, trans na naman tayo. Pag they, them. Joke ni Chino. Ayoko iba to kasi joke ni Chino, Leo, yan Basahin mo na yan. Ito, sige. May 32. May 32 GF. May 32 GF. Babaero pala yun. Hindi, may 32 male GF, 25 F. Oh.
na. GF. Feminine na. Okay. May Feeling ko matatapos na. By part Ilalaban. 1, part 2 to. Yun na. Laban natin to. Tama, lalaki nagsulat. So, 32 male na yung nagsulat. Simulan 30s. So, may 32 Male si GF. ano. Yung letter sender. Tayo na. Kanina ka ba dyan? Hindi matapos. And my GF, 25 F. So, 25 years old. Yeah. My GF. Tangina, nagsastruggle. Ba't ka nagsastruggle magbasa, pre? Sabi ko nga luto na yung utak ko sa kaka-training. Tangina, nagsastruggle. Tangina. Nakabasa mo yun ng ano eh. Babong. Ito na. Ako na kaya magbasa, no? Tayo na. Papagod ako sa'yo eh. Sige ko. Yun Din sa docs. ano to? Screenshot? My 32 male. Oh. Oo nga, no? Oh, diba? Motherfucker. Siya yung 32 male. Siya. GF. Okay. Tanggalin natin yung edad. Magigets na natin. May GF of 5 years. May sure. Magtanggal mo yung edad. Gets mo na. May 25. Nag-struggle pa eh. May GF of 5 years lang. Paano nangyari yun? Pareho tayong grumado. Sa ulo. Hindi tayo makaalis sa title. Tinanggal edad. Ayoko na mabuhay. Bakit kasi pag sinabi niya may GF of 5 years, basahin mo. Tapos na. May 32 GF. Paano nangyari yun? Ayoko na. Ilaban natin to. Tapusin lang natin. May GF May GF of 5 years. years. May 32 MGF. My GF 5 years is no longer intimate with me. Yun yung title, ano? Yung title. Yeah, because Ito yung body. All other aspects of the relationship are good. I love and deeply care for her, but the lack of intimacy leaves me feeling empty. I want to feel desired in the relationship. I have a high libido ba to? Libido. Hers was normal in the beginning, but as the relationship has Paano kaya continued. inano yun? No? Paano kaya niya nasukat yun? Normal lang yung libido mo. Diba yun yung sex drive? Oo. Siguro sakto lang kung hindi ka mag-i-initiate. Paano kung pagod ka talaga? Tapos sabi yun, baba naman ng libido mo. Pagod ako sa work, hinayupak ka. Kung gano'n, no? Paano niya, anong basehan niyo ng ano? Yung mga lalaki talaga, kami, harsh kami sa inyo. Deal with it. Pag babae, kami, sweet. Pero ba, dapat kasi, pag ganyan, paano mo nalaman? Mataas yung libido niya. Siguro to pagpasok pala.
Pagpasok pa lang ng girlfriend niya sa pinto. Nag-helicopter na yung titi niya. Ganon. Samantalang nasa sa elevator pala. Ito. Parang sa ano ko, sa experience ko, mas mataas talaga, mas mataas libido. At Ang least lalaki. sa mga naging partner ko, hindi babae. Ang babae. Parang mas ano sila. Sila yung mas nag-i-initiate ng ng action. Hindi na-initiate pero madaling ayain. Parang gusto agad. Parang Mas mainit. Siguro. Pero nahihiya lang sila magsabi. Dapat pala tinatanong natin. So, basta mas libog siya tapos yung girlfriend niya, hindi libog. Normal lang. Sabihin. But as the relationship has continued, hers has lowered. Mas bumaba pa daw. Ayan. We now only have sex once a week. Very That's little a lot. foreplay. Lalo kung pagod kayo parehas, busy sa trabaho. Madami yung once a week. Tapos sa once na yun, no, makailang kayo. Makailang pops? Lang. Dapat pa madami. Hindi naman. Depende sa bayad mo dun sa... Sino ba pinag-uusapan natin? So, once a week. That's plenty, pare. Once a week. That's a lot of action for your age. 32M. Oo nga. Sige, tuloy natin. Kulang sa kanya yun eh. Sa kanya? Ha? Kulang sa kanya yung once a week. Sabi niya, di ba, we only do it once a week. Shit. Tapos, he wants more. Wow. Stick break. Ayan, tapos very little foreplay pa. Action agad. Kiss. Gagana siya. Oo. Ano ba? I no longer initiate. I am too tired of being rebuffed. And I don't want to see. Sasakyan yun. Baka tatanggihan siya. I'm too tired of being rebuffed. And I don't want to seem like I'm pressuring her. When she does initiate, it's like, take it now while you can get it situation. Tapos mapipilitan lang din siya yun. Sige na. Para matapos na. Parang ganun yung mga salitaan siguro ng babae, no? Babe, ganun, no? Nadikit yung balat. Tapos, babe. Nag-goosebumps na agad. Sabi niya, tara na, sige na, para matapos na. Ito. Ayan na. Ilalagay ko, itataas sa pader. Galit pa. Yan na yan? Hindi pa. May kala ko tapos na. May skip na eh. Ano ba ito? Take it or leave it. She has difficulty climaxing from PIV, so we use a vibrator. I have no problems with her doing this. I will go down on her whenever she wants for as long as she needs. She, however, will not give me... Yung mga babae sinasabi, sana all. On command din, no? Di lang. Lulod agad. On command. Paano kayo pag ginaganto, paano pag kumakain? Sabi, di lang. Hello? Sabi niya, anytime, di ba? Sabi niya, anytime she wants. Hindi, nawawala. She, however... whenever she wants, for diba? as long as she needs. Tingnan mo, edi habang kunyari nasa restaurant sila. Nasa Mang Inasal sila. Rice. Ito na yung whenever she wants. Whenever she wants. She, however, will not give me HJs, handjobs, or BJs. Talaga? Kaya naman, no? Ginising sa tsupa. Maano yun eh. Si girl lang yung gusto. Ayaw niya talaga. Hindi, super nakaka-disappoint naman. Handjob na nga, no? Gaano ka ba kaganda? She bemoans the process so much that I can't actually enjoy it. So I've basically given up on even hinting at it as an option. I've told her that I would like it if we could fool around a little bit during the week. That not everything has to lead to sex. I like to tease... Ano yun? Ulit mo. Anong pagkakaintindi mo na lang?
Baka if we could fool around a little bit during the week. That not everything. Maglalandian sila? Pero I like to tease or to be teased. ito na. Asan na ba? Asan ka na banda? Tease or be teased? For as long as she is. She, however, will not give me handjobs or blowjobs. She bemoans the process so much that I can't actually enjoy it. So I've basically given up even hinting at it as an option. Yung ba yung hindi natin maintindihan? Yung ba yan? Ayaw niya yung yung nakakapagod, nakakatamad yung process na yung up and down na motion ng ulo tsaka yung kamay. Kaya na halatang napipilitan. Kaya wag na lang. So kasi kung napipilitan, parte ng napipilitan lang siyang jaculin. Yes, kumbaga walang enthusiasm. Sige na, nalabas ng gana kasi ganun, siguro. Kaya, huwag na lang. Kaya sumasama lang loob ko. Papatsupa lang naman ako . Parang parang ang liit na favor ng hiningi. So, I've told her that I would like it if we could fool around a little bit during the week. So, gusto niya lang more action this week. Imbis na just once a week, maybe mga 7, ganun. Magjowa naman tayo . That not everything has to lead to sex. So pwede rin silang painitin yung isa't isa. Parang lang. Lapan lang. Make out lang. Tamang 69, ganun. Ganun na din yun . At parang sinaservice nyo pa rin kasi yung isa't isa nung 69 pero sabay nga lang. Pero wala nang penetration, ganun. Pinapenetrate yung bunga nga. So, dito sex. I like to tease or to be teased. She seems dismissive when I bring it up. I should mention. Dismissive. Binabaliwala. Dinidismiss. Sinasawalang Bahala. Balita. Ayun, basta yun yung sabi mo. When I bring it up. I should mention she's the kind of person who is sensitive and passive. Ano ibig sabihin nun? But if she doesn't want to do something, she is the most stubborn person in the world. She also refuses to wear anything provocative for me. For the past 3 weeks, I've not tried anything while still meeting her needs, housework, housework, quality time, stroking her hair while laying on couch. She hasn't touched me once. I'm just wondering, is there anything salvageable here? Is there something I can do? Alam mo yung... Anong isa-salvage niya yung relationship? Oh, yata. She hasn't done it once. Just one, is there something salvageable here? Is there something I can do? Gusto niya ng parang tingin niya papapatay niya? Salvage area? Hindi, lang. Yung na-feel ko lang na vibe, malungkot. Tapos actually yung na-feel ko lang, yung tone ng pagsusulat niya, na siya, end of na siya. Tapos, parang at any moment, puputok na siya, ganun. Yung ganun, na yung feeling niya, ang bigat, na ito talaga yung gusto ko, bakit, so, is this so much to ask for? Parang ganun. Na, tayo na, intimate, gusto ko lang maging intimate . Yun yung love language ko . Paano pag hindi sila, hindi kayo match ng... Kaya nga nila dinesign siguro, or malaking part ng pag-design ng love languages para ma-realize ng mga couples kung anong dapat nilang gawin para mapanatiling masaya yung partners nila. Bars. Pero kung hindi talaga magagawa ng isa yung love language mo, or hindi may bigay sa'yo yung love language mo, diba napakalaking napaka-big deal nun para sa'yo, sa feelings mo, kasi diba ang pagiging in a relationship yung to be wanted, ganun ba? at least hindi siya to want, to be want. Yung kumbaga needed longing ka sa love, yung diba Bob Marley na, to love and to be loved. Tama. Bars. So yun, parang desperate na nakakalungkot na parang alam mo yung feel ko, parang gusto ko na may pag-sex ngayon para mapasaya yung tao. Parang
kahit lalaki siya. Ito na, ako na lang. Ano na siya, desperate na for love and affection. Tapos yung isa parang alam mo yung binabasa ko yung letter na yan, yung nasa picture na babae. Yung babaeng nag-perform sa isip ko, si Wednesday Addams. Parang ano lang siya. Parang goth, parang Alam ba kaya alam? Parang ganun. Pero bakit yun lang ba yung yung importante sa ngayon yun, sa kanya? Sa ngayon sa stage ng relationship nila, yun yung importante sa kanya. Para sa kanya. Malibog ka lang talaga eh. Ngayon din siguro ito na yung hottest age na may kasi pag mataas yung sex drive niya na. Ito yung siguro yan yung pinamataas or baka lang din. Next week pababa na yun. Kasi di ba pag patanda ka ng patanda, patamad ka na ng patamad. At least sa lalaki din. Kaya dapat naiintindihan ko pag yung asawa gusto nilang makipag sa boy toy. Kasi ikaw, hindi mo hinahawakan yung misis mo pag matanda na kayo. Diba? Dapat pwede silang kahit lang, yung tsakan lang. Ganun. Or dildo. Ganun. Okay. So, yun. Kasi pinag-uusapan naman natin yung yun yung na-feel ko, desperation pa. Ikaw ba, nung nakikinig ka or nung binabasa mo? Kasi may gusto siya eh. Pero tingin ko siya. More sex, tas hindi may bigay. Pati yung blowjob, yung enthusiastic na pag-blowjob or handjob. Parang nakikita mo yun, parang malungkot eh. Imbis na tigasang, parang nawawalan ka pa ng gana. Parang napipilitan na lang siya. Hindi nga parang, napipilitan na lang. Talaga eh. Pero sa akin kasi, hindi ko pagdating sa sex, hindi ko ipipilit. O gano'n. Kahit sobrang mo na, L na L ka na, gano'n. Siguro. Mapipigil. Although hindi pa naman dumating sa ganong sitwasyon. Pero kung ayaw, hindi ipipilit. Malay mo nga, pagod lang din yung Oo nga, girlfriend mo. Hindi kasi naibigay yung ano bang trabaho yun? Baka construction worker naman yung girlfriend mo. Baka ayun din. Kasi yung nasa picture sa akin, parang mayaman kasi. Kasi English. Hindi ko alam kung galing Pilipinas to eh. Paano ba malalaman pag galing Pilipinas? Pag galing sa subreddit ng PH. Hindi, siya eh. Sa relationship advice PH, ayun mga Pilipino yung mga hindi, sa ko to nakuha? Sa random na Lahat. Lahat. Nasa na ba ako? Ayun, basta hindi ko ipipilit. Bakit naman? Kunwari, kahit yung hindi my body, my choice. Your body. Ano kaya? Sobrang rape na yun ngayon. Kunyari. Pag basta ayaw, hindi niya gusto, tapos pinilit mo. Talaga? Pwede ng rape. Alam ba dati may talaga? Marital rape dati. Ngayon wala na eh. Saan sumasabog? Mali. Walang marital rape noon. Ngayon meron na. Parang pag gobilom na yung lalaki tapos ayaw ng babae. Pag tumatanggi tapos ipipin down mo yung dalawang kamay niya tapos pinipin. Ganon? Yun marital rape yan? Hindi. Ang marital rape is rape inside marriage. Dahil? Pag ayaw nung asawa mo. Tapos tumanggi siya. Tapos pinilit mo. Rape siya. Talaga? Kasi walang consent eh. Pero dati daw wala. Kasi ang paniniwala na matatanda pag babae ka, bumukha ka lang. Akala ko, parang dapat pagbigyan mo lagi asawa mo lalaki. Oo. Yung tradition. Diba, pag hindi lang mo paniwala kasi parang feeling ko. Ganun ba? Kasi pag sinabi mong rape, parang hindi mo kilala yung tao or akala mo, nag-make sense nga. Basta walang consent. Kahit nga bawa, okay na, may nag-penetrate na ganyan. Tapos sa gitna, tumanggi siya. Ayoko na pala. Uy, gago. Parang nagising siya, ganun. parang niya, ayoko na pala. Parang ganun. Bawal. Hindi, kahit hindi marital rape. Kahit hindi kayo mag-asawa. Basta sa rape.
Ay, basta nag-do kayo, tas ayaw niya na sa gitna. Pwede mo na siyang, ng rape. Tsaka ano yan? Marital rape in between sex. During sex. Hindi marital rape yan. In general siya. Ang marital rape, pag mag-asawa kayo. Yeah. Kahit hindi, ano yung marital rape? Pag asawa mo yung pinilit mo. Marital, Tapos marriage. biglang kalagitnaan din. Ay, ayoko na. Ganun. Siguro. Tawag doon. Basta Ito pinilit rin ka na eh. Oo. Pag ano yung tawag doon sa in between sex? Search ko Sa na lang gitna. siguro. In between sex, you said, I like. Sabi, ayoko na. Pag sinabi niyang ayoko na. Considered rape na yun. Rape, nakakakulong yun. Stop. Ayoko na pala. Yan. Nasaan tayo? Yan, nakakaiba yan, ano? Marital rape. Yung medyo hindi ko matanggap yun, yung in between. Yung gusto mo. Or pwede rin na nag-umpisa sa rape tapos nagustuhan mo sa gitna. Pwede rin pabalik, no? Pinatapos mo tapos tsaka mo kakasawa ng nag-umpisa na rape tapos bitaw. Ay, okay pala. Parang oo. Nagustuhan niya na yun. Nagustuhan niya tapos biglang ayoko pala. Ayoko pala ng una. Biglang na naman, gulong na naman. Tapos, hindi, joke lang, ito na pala. Paano yun? Ang gulo. Ang parang bobo naman nun. O kaya minsan, parang ganito yung nangyari sa isang celebrity. Tapos biglang ayaw na. Siguro nagbago isip, ganyan. Medyo o kaya, rough yung lalaki. yun, tama. Nasasaktan siya. Merong yung isang celebrity, parang ganun yata ang nangyari. Na akusahan siya ng rape tapos, hindi to si Bong Navarro, ibang artista. Okay. Bakit kumikindat ka? Bakit nung sinabi mo dito si Bong Navarro, wink wink, gumunod. Walang video. may foods kaya. Di basta yun. Ano siya? Anong nangyari? Siguro nung una okay, tapos gusto niya ng anal naman ng lalaki. Syempre tatanggi na yung baba. Kaya pwede na siyang just pinilit pa lang inanal. Ayun na, parang nakikita ko ba? Ganun. Bakit naging rape yun? Kaya hindi ako namimilit. Nga ba ng pasakal yun? Doon din ang bagsak ka. Kaya hindi ako namimilit pag ayaw. Gusto ko pa ba idagdag dito kay? Kaya, siguro, good luck. Sa totoo lang, kung sobrang na-feel mo na unwanted ka dyan sa relationship mo, why even stay, pre? Tingin mo kailangan niya ng hiwalay? 100%. Pero kung magbago yung isip or yung volume ng sex nila, di ba? Na mukhang malabo na mangyari. Feeling ko okay pa. Pero, sa tingin ko, sobrang ganda siguro yun, parang mga Julia Barreto. Kaya nagsistay siya kahit ang sama-sama na ng loob niya. Ikaw, pre, any final words parang sa ating, Kasi parang, sa akin, feel ko parang di ka agree sa kanya na, parang hina mo naman, pre. Sex nung yun eh. Kaya nga. Talaga? Kasi, tingin ko hindi kasi sex ang nagde-define ng relationship. Okay. Pero kung gagawin mong kung percentage, gaano kahalaga ang sex? 60. Hindi. Majority. Hindi. Sige, gawin hindi natin. Hindi ko eh. Pie chart. Wala naman tama. Siguro 20%. Baba, no? Tapos ano yung the rest? Respect talagang pinaka-amana. Sige, para sa akin. Sa akin siguro, ang sex, 40. 40. Ilan sa'yo? 20. Baba. Pero sige. 40. Pero hindi ibig sabihin na hindi kami active. Basta sa relationship lang. Hindi ako ganun ka. So para sa akin, malaking part ang sa'yo, 20% ng relationship. That's yung respect. Sabi mo, ilan? Lahat na yun. Kasi kapag wala, no? Iba? Parang wala nang... Kasi pag nire-respeto mo siya. Walang love? Nandun na yun eh. Yun ba yung kalahatan? Tingin ko kasi kung nire-respeto mo yung tao, mamahalin mo,
igagalang mo. Yung honesty nando. Wala na ba ibang ano? Anong boring? Ano pa ba? Ito? Nag-iisip pa naman ako. Dalawa lang Hindi, pala. hindi ako 50-50 lang pala po. Wala. Mas, tamad ako mag-isip. na nag-iisip. Na in general na. Ikaw ba, ilang percentage of 40? Respect? Ah, 30. 30 Gusto ang ko pa ng respect. iba eh. Parang feeling ko meron pang may dadagdag dun. Feeling ko rin. Pero basta pinagsama-sama ko na lahat 30, dun eh. Tapos yung ano. Loyalty. the rest dapat. Hindi, yung loyalty. Dapat 100% din yun eh. Kasi nasa relationship eh. Parang yun din yung pangkalahatan. Kasi pag nawala ang baba ng sex, nawala yung sex dun, mawawalan, magkakaroon ng disloyalty kasi makahanap mo sa iba eh. Pag nawalan din ng respect, putang ina talaga, astig pre. Gaan mag-isip. pag nawala din yung respeto sa isa't isa, maglilid din sa disloyalty. As in lahat na yun. Pre, no? Okay na, may dadigdig ka pa ba? Wala na. Sige, pre. Hindi ko alam kung paano tatapusin ang kanta, ang podcast. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.